Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang working visit doon. Sa panayam ng media bago umalis sa Brunei kahapon, iginiit ng Pangulo na mahalaga ang kanyang pagdalo sa Shangri-La Dialogue sa Singapore para maipaalam ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya sa ating mga teritoryo. May report si Kenneth Pasyente. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang dumating dito sa Singapore si President Marcos Jr. Sinalubong siya ng mga VIP sa Changi Airport na hudyat ng 3 araw na working visit ng Pangulo. Sisimulan ni President Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad ngayong araw sa mga pribadong pagpupulong. Nakatakda naman bukas ang kanyang bilateral meeting sa bagong presidente at Prime Minister ng Singapore. Highlight ng kanyang pagbisita sa SG ang pagbibigay ng keynote speech sa International Institute for Strategic Studies o IISS sa Shangri-La Dialogue 2024. Bago umalis ng Brunei, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang kanyang pagdalo sa IISS. Mailalatag kasi niya rito ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng teritoryo. And not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the region. Iginiit niya rin ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kalakalan hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. It really involves the global economy already, and so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. Naniniwala naman si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na malaking impact ang pagbisita ng Pangulo. Magsisilbing daan ito para marinig ng world leaders ang posisyon ng bansa sa isyu ng depensa at seguridad. It is very significant ang pagpunta ni Presidente to deliver the keynote speech because you know the Shangri-La Dialogue being a defense ministers meeting, defense officials meeting, defense issues have been the Shangri-La Dialogue has already transcended defense issues. So ngayon kasi even defense issues pinag-uusapan na, may AI na dyan, may climate change, may renewable energy at kung ano-ano nang pinag-uusapan dyan. And which of course affect defense policies, no? So just like all of you, I'm looking forward to what President Marcos will say, because this is a very important speech for a very important defense and foreign policy statement from our country, from our president. Ang IISS ay isang think tank organization para sa defense issues. Dadaluhan ito ng leaders mula sa 40 bansa na may 500 participants. Bukod sa kanyang keynote address, sasamantalahin din ng Pangulo ang pagkakataong ito para mas mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bago nitong liderato. It will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our of what we have agreed, our commitments, and of course they will also try to move forward with some of our some proposals on both sides. Mula Singapore, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.